What's up mga kalipad? So andito na naman tayo, ang inyong arkitektong saranggolista. Ayos, napakaangas. So sa araw na ito mga kalipad, ang gagawin natin ay tuturuan ko kayo kung paano magkayas ng kawayan at bumuo ng request ng ating kalipad na si Joanna Montesa na 3 bilog na guryon. Ayos, napakaangas. So tuturuan ko kayo kung paano magpabilog ng pakpak mga kalipad, step by step, para masundan nyo, at kung paano ang mga kayas ng mga kawayan na gagamitin para hindi magkabira sa kanyang paglipad. So sana masundan nyo mga kalipad. At syempre ilapag ko na rin ang aking team kapalipad, si kapalipad na Gimerson Whitey, kapalipad na Grabby, at kapalipad na Chris Enjoy Vlogs. So kung bago lang kayo sa aking mga channel mga kalipad, alam nyo nang gagawin nyo, subscribe. Ayos. So sa mga ibang Saranggola Vlogs, pwede nyong puntahan ang kanilang mga YouTube channel mga kalipad na ilalapag ko sa aking description para madali nyong mapuntahan. Ayos. So umpisa na natin ito mga kalipad. Oops, pero bago pala natin umpisan mga kalipad, syempre like nyo na rin ang aking Facebook page mga kalipad, Samit. Para sa mga ibang katanungan na hindi nyo matanong sa YouTube, pwede nyo kontakin yung aking Facebook page para madali nyo makontak mga kalipad. So umpisa na natin ito mga kalipad. Let's go! So itong ating magagamitin mga kalipad, dalawang kawayan para sa kanyang pakpak. Ito yung baluktot na kawayan na biniyak natin noon, pero yung pattern ng kanyang baluktot parehas yung pattern. So hindi tayo mahirapan. Dalawa to. So bago natin itong umpisahan, syempre linisan muna natin. Nakikita nyo itong sa likod. Pag itakin nyo to o aalisin, dapat dito yung itak, huwag dito, kasi malaki yung madadamage ng balat. Importante dito sa kawayan yung balat nyo mga kalipad, kasi yun yung nagbibigay ng forsa. So pag tinira mo yan dito, ang maalis lang ito. So tignan nyo mga kalipad. Ito lang oh, di ba? Kunti lang yung na-damage niya, na balat. Parang yung umumbok lang natanggal. Kasi pag dito mo titirahin yan, pwede mong ma-damage to. So umpisa na nating linisin itong ating mga kawayan. Let's go! So nalinis na natin yung mga balat ng kawayan mga kalipad. Ang sunod naman natin yung mga bukol niya sa loob, para hindi na tayo mahirapan sa pagkayas. Iitakin lang natin ito mga kalipad ng dahan-dahan. So yun mga kalipad, na nating lisin yung mga bukol niya sa loob. So sa pagpili ng kawayan na gagamitin mga kalipad na pakpak, ang piliin nyo yung wag masyadong tuyong-tuyo, kasi marupok yon. Kahit sobrang ganit yun, pag nampasan ng malakas na hangin, putol kasi sobrang tuyo. Ang piliin nyo yung tuyo na medyo may basa pang konti, gaya nito mga kalipad hindi pa siya totally tuyong-tuyo. So yun lamang yung technique mga kalipad. Saka huwag kayong gagamit ng malambot na pakpak sa guryon, para hindi gumaganon yung pakpak ng guryon nyo. Para hindi gumaganon, masyadong mahinang nilalang mga kalipad. Napakahinang guryon pag gumagalaw yung pakpak, kasi pagdating ng malakas na hangin, magpapalakpakan yan. Ganito, hip hip, hooray, ayos, napakaangas. So tuturuan ko kayo mga kalipad kung paano magkayas ng pabilog. Kasi sa mga patusok mga kalipad, hindi na kayo mahirapan, kasi may live ako dyan na nagkayas ako ng kawayan patusok. So ganun lang yung technique pag patusok, divided by 4 mga kalipad. Pero ito, sasabihin ko sa inyo kung paano ang technique. So umpisa na natin. Let's go! So una muna natin gagawin mga kalipad, kunin natin yung sentro ng kawayan natin gagamitin. Sa akin kasi pag nag-uumpisa ako mga kalipad, dito ako kumukuha ng sentro lagi sa may bukol. Hindi ako kumukuha ng sentro dito sa may gitna. Kasi kapag dito ako kumuha ng sentro, yung pakpak ng guryon mo, gumaganon-ganon mga kalipad, masyadong napakahina. Sasabihan ka ng mga matatanda, ano ba yung kayas ng pakpak mo? Kayas ng bata, sasabihin. Kasi gumagalaw yung pakpak ng saranggola mo, parang nag-aapiran, tatawanan ka pa. So tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng matibay na pakpak. Kita nyo naman sa ating mga guryon, halos walang galawan yung mga pakpak mga kalipad kahit malakas yung hangin.
Kasi ganun kaangas yung mga kawayan natin mga kalipad. So umpisa na natin, lagi nating mamarkahan dito sa gitna para hindi tayo mawala. Saka natin susukatin yung haba na gusto natin. So ilan ba yung available na haba nito? So yung available na haba nito mga kalipad 95. So ang kukunin natin 90 yung haba niya mga kalipad. Ginuhitan na natin mga kalipad. Gawin din sa kabila 90. Pakang laki nitong guro natin pag binalot na natin na inila mga siguro around 170 o 180 yung dulo to dulo ng papak niya. Kulang na lang ano, kulang 2 dipa mga kalipad. Oh, 1 dipa, 2 dipa, ayos, 2 dipa, napakaangas. So namarka na din natin. So lalagarihin muna natin itong mga kalipad. Sukatin na rin natin yung sa isa para minsan na natin puputulin. Ganito lang ang pagkuha ng sentro mga kalipad. Di ba may part yan na itong bukol ganito, ganyan, kunin nyo yung pinakasentro nyan para yung binya mamaya parehas. So lagi nyo tatandaan mga kalipad sa bukol, kunin nyo yung pinakasentro nyan tapos markahan. Di ba napakangas. So lagarihin muna natin ito mga kalipad. Let's go. So sa paglalagari mga kalipad, up down lang, forward backward forward backward lang. Ayos, napakaangas. Patuloy na natin ito mga kalipad. Let's go. So yan mga kalipad, tapos na natin putulin. So ang next step na gagawin natin para bumilag ito, kunin nyo yung total na haba niyang guruin nyo ay pag gagamitin nyo. Saka nyo ngayon i-divide by 5 para ayos. So yung sukat na madidivide natin, na i-divide natin sa 5, ililista natin dito, mamarkahan natin yung sukat na yun. Tapos yun yung paninipisin natin ng medyo makapal, panipis para pag itatay na natin siya, pabilog siya mga kalipad. Kasi kung i-divide by 4 natin yan, patusok ang labas niyan mga kalipad, medyo patusok. Ang kinagandahan lang kasi ng patusok mga kalipad, gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, kaya niyang sabayan yung mga bagyuhan na hangin mga kalipad, kasi maganit lahat yon. Itong sa pabilog, medyo malambot dito sa dulo, kaya pag malakas na hangin, gagano lang yan ng konti. Pero yung sa patusok, parang walang galawan. So depende na lang yan sa kayas nyo. So turuan ko kayo kung paano magkaroon ng matibay na pakpak ng guryon na pabilog yung pakpak. So umpisa na natin, i-divide na natin ito sa 5. Let's go. Ganito lang mag-divide mga kalipad. Plus, minus, times, divide. Ayos, napakaangas. So, sukat natin to. Ano, di ba? 90 plus 90. O, di 180. Ayos, napakaangas yung mga kalipad. Alam nyo yun. So, 180 divided by 5, 30.6. So, parang may butal na 6 cm. Ang gagawin na lang natin dyan, gagawin na lang natin na 30. So, 30 divided by 5, tas inalis yung butal. So may 30 cm dyan na ginuhitan natin, minarkahan. Yan yung ipapabalot natin mamaya. So ang magiging kayas niyan mga kalipad, makapal, kalahati, parehas ng kapal, tas panipis na sakto lang.
Tapos pagdating dito, panipis ulit para magganon siya, pabilog. Pag ginatang natin, so umpisa na natin ito mga kalipad para mapanood nyo. Let's go! So umpisa na natin itong kayasin mga kalipad. So ako hindi na kasi ako naglalagay ng marka dito. So ang gawin nyo na lang para hindi kayo mawala, markahan nyo yung gitna ng kabilaan para yung kayas nyo dito na part pantay yung kapal nya. Tapos panipis na hanggang dito sa minarkahan natin na 30 cm. Tapos panipis ulit hanggang dulo nya. So kayasin na natin. So lagi kayong gagamit ito pag papatungan ng kawayan para hindi masugat yung mga shoot pa nyo, hindi mapunit. So sa pagkakayas mga kalipad, una muna lagi nyong papantayin to yung kapal nito, pare-parehas yan mga kalipad hanggang sa dulo. So pagilid muna ang pagkayas. So itong kapal na nakuha natin mga kalipad, kung ano to siguro 1.4 cm mga kalipad. Pero syempre depende yan sa kawayan na gagamitin nyo sa kanyang pagpag. Kung medyo malambot yung pagpag, kapalan nyo lang ito mga kalipad. Kapalan nyo lang, pagkapal lang, tapos iganon nyo muna bago nyo kayasan kung maganit ba o malambot. So itong kawayan natin maganit to kasi napakaangas na kawayan ito mga kalipad, galing pa sa gubat ng tralala. Ayos. So ito na yung final na kapal ng kawayan natin. Paparehas ko lang to hanggang doon sa dulo. So magikin na natin to. Let's go. So yun mga kalipad, napantay na natin yung kapal nya, oh. Dito hanggang dito sa dulo, parehas. So kayasan na natin. So sa pagkakayas ng mga kalipad, lagi tayo mag-uumpisa dito sa pinakasentro natin na ginawang bukol. So markahan ulit natin to kasi medyo nabura nung kinayasan natin. So ganito lang muna mga kalipad. Ang una sa pagkakayas, una nyo munang alisin itong puti, itong mga puti nya. So let's go. Manipis lang na kayas mga kalipad, tahigaan nyo lang itong cutter para lang kayong nagtatasan ng lapis mga kalipad. So ganito lang, oh. Manipis lang, huwag nyong kukunin agad yung tamang kapal nya kasi baka masobra nyo, lalambot yung pagpag, sayang, kaya sulit ng panibago. So dahan-dahan lang hanggang sa maalis yung white. Tapos ngayong naalis na natin yung white nya, gilidin natin itong kanto nya, bawasan lang natin yan ng pag ganito. Tingnan nyo, ganyan, para maging palapad na pabilog siya, palapad na matambok yung kawayan niya kasi nandun yung torsa mga kalipad, oh, di ba? Hindi pa tapos yan. So sunod natin yung kabila. Diba? So kayasin na natin ito ngayon mga kalipad, yung sinabi ko sa inyo, yung minarkahan natin, yung sentro. Ito yung sentro ng pakpak, tapos bukol, sentro, tapos sentro dito, parehas ng kapal, di ba mga kalipad, ang gagawin natin. So yun muna ang unang kayasin natin. So let's go.
So, nakayos na natin mga kalipad ng pantay ito. Para yung kapal niya. So, alisan lang natin ang bukol. So, sa pag-aalis ng bukol ng kawayan mga kalipad, gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, para ka lang nagkakayas ng lapis. Pag ganito, dahan-dahan lang. Hanggang manipis-manipis lang hanggang sa makuha mo yung flat niya, hanggang sa maalis siya. Huwag mo lang susubran ng nakaumbok kasi magkakaroon ng weak point dito, mapuputol. So kung gusto mo rin maging vlogger ng saranggola, pwede mong gayahin itong mga teknik ko at i-apply mo sa mga vlog mo, wala nang problema doon. Pagka professional ka ng gumagawa ng saranggola, ang gamit mo ng pangkaya, scatter, kasi kaya mo nang tansyahin. Pero pag mga beginner ka pa, mga kutsilo siguro itak. Pero pagka cutter na gamit mo, masyadong masilan to. Pagka nasobran mo, sayang yung kinakayasan mo. Pero pagka professional ka ng gumagawa, natutunan mo na lahat ng teknik, kayang kaya mo na yan mga kalipad. Di ka na mahirapan pag cutter ang gamit kasi mabilis magkayas. So okay na to na. Kayas ng bukol mga kalipad, kailangan flat tong ibabaw kasi dyan natin ipapato yung kawayan mamaya. So kayasin na natin tong dito, panipis. Pagawin natin ang korte nito, kailangan medyo maganit, tapos nakaganon. So kayasin natin para makita nyo. Let's go! So binawas na muna natin itong dulo mga kalipad kasi pumapangga sa ating cutter. So tuloy na natin ito. So, yung bukol, tubukol, tapos yung sentro, hawakan nyo dito, kasi binyo, kailangan ganito yung binya mga kalipad. Magkabilaan yan. Tapos, sundan natin ito panipis. Yung 30, yung dulo nito ay pantay lang natin dito sa sinukat natin na 30. So, kayasin natin patuloy. Hindi kasi natin diniretso kanina kasi may bukol. Hindi natin madidiretso yan, baka masobran. So, dito muna natin sa bago magbukol, tapos itutuloy ulit natin hanggang dito ay para di tayo mahirapan sa pagkayas. So let's go! So kayasin na natin yung sinukat natin na 30 cm mga kalipad. Anipisin na natin.
So dito na part mga kalipad, huwag niyong paninipisin to ng sobra. Kasi pangit. Sa una lang maganda, pero pag katagalan na, babalik ko yan na pangit mga kalipad. Kasi madali siyang ma-deform. So kailangan yung sakto lang para kaya niyang bagyuhan. So magiging ganito ang kanyang bin mga kalipad. Straight. Para sa sentro, tapos hanggang dulong. Oh, di ba? Pag tinali natin to, pabilog na to mga kalipad mamaya. Pag ganun. O diba, napakangas. Kurang pa ng konting kayas dito. Dito na part kasi yun, naka-stretch siya. Kailangan nakaganon ng konti. So kayasin pa natin ng konti. Yun. Konti pa. So, naka-straight pa mga kalipad, no? Okay na yung dulo ng pokpok niya. Oh. Kailangan ganyan. Sa bandang dulo, naka-curve. So, pag ginagano natin, naka-straight pa yung kanyang stick dito. So, kayasan pa natin ng konti. Kailangan, nakaganon, kukurba yan. Sasabay ng ganito mga kalipad. So, medyo matigas pa to. Kayasan pa natin ng konti. So yun mga kalipad, kailangan nakaganito, oh. Diba? May pasobra dito. Kasi pag hatakin natin yan, ganito yung itsura niya, oh. Tapos medyo malambot dito na part. Diba gaya na nga sabi ko sa inyo, sentro hanggang dito sa gitna ng bukol, parehas na kayas. Tapos panipis hanggang dito, tapos dito panipis. Diba yung 30? Panipis hanggang kalahati niya, tapos manipis na dito ay sa kanyang tulo, panipis ng panipis, para ganito yung baluktot niya mga kalipad, oh. Kaya nakaganyan, kasi hindi naman natin hatakin ng ganyan kasobra, hanggang dito lang, hanggang sa may tapat natin yung kanyang mga pakpak na nakaganito, oh. Diba? Kasi ang paglalagay natin ng pakpak mga kalipad, kawayan, tapos ito, so nakaganyan. So, pag hatakin na natin yung pag ganito maging tsura niya, pag titignan nyo, oh, di ba? Napakaangas, bilog na bilog. Sumasama to na nababaluktot. Kasi yung pagkayas natin, oh, hindi siya makapal dito, basta lagi yung tatandaan yung pinakasentro ng pakpak. Tapos bukol, sentro ng pagitan ng bukol, parehas to. So ito na yung markahan ng gitna ng mga bukol. So dito, papanipis, tapos hanggang dito, papanipis hanggang dun sa 30, sa divided by 5 natin, tapos papanipis ulit,
Itong papanipis lang mga kalipad, huwag nyo susobrahan kasi papangit. So yung kapal nito dito sa marka ng 30, yung kapal nito halos parehas lang din dito, papanipis lang mga kalipad. So dito na ngayon magkakatalo sa kalahati nitong 30. Paninipisin ulit natin yan. So manipis, papanipis, manipis, papanipis, hanggang magiging ganito ang timpla nya. O di ba mga kalipad, napakaangas para maging bilog ang kanyang pakpak. Kasi dun sa mga ginagawa natin, pag ginagawa natin, napakaganit dun mga kalipad. Kasi dito natin kinuha yung kayas nya sa divided by 4, kaya patusok, nagiging ganito. Pero itong gagawin natin pabilog, kaya manipis yung kanyang dulo. So yun yung tatandaan nyo lang pag gagawa kayo ng pabilog mga kalipad, manipis dito na part o ganyan. So kung gusto nyo gawin yung mga guryo ng mga Batangueño, yun yung pagkakabit nila ng kawayan na kaganito, madali lang kayong pabilog na ganito, di ba? Kaso flat yung pakpak. Kaso hindi ko pa nasubukan yun mga kalipad. Nagmamagaling lang. Ayos, napakaangas. So same process lang mga kalipad, no? Yung kung paano natin ito kinayasan, gawin din dito, gawin din dun sa isa nating gagamitin. So kung gagawa kayo ng pabilog, sundan nyo na lang itong ating tutorial na to, ulit-ulitin nyo hanggang sa maintindihan nyo kung hindi nyo maintindihan agad. Basta ang importante sa pagkakayas mga kalipad, huwag nyong apurahin, dahan-dahan lang, manipis-manipis lang ang pagkayas mga kalipad, para hindi kayo magkaberya pag nasubrahan. Kasi pag nasubrahan nyo sa kayas to, malambot, di mo na mapapatigas yan, pangit na mga kalipad. So magkakayas ka ulit. So ang technique dyan, manipis muna ang pagkayas mga kalipad hanggang sa makuha mo yung tamang timpla. So ganun lang mga kalipad. So majigin na lang natin itong mga natitirang pakpak para ituro ko naman sa inyo kung anong magandang patindig at kayas ng patindig. So let's go. So yun mga kalipad, tapos na natin kayasin yung dalawang pakpak nya. So pag nakakayas kayo mga kalipad, yun sa sentro na minarkahan natin, ganyan yung cutter, kailangan balance yan mga kalipad. So, di ba mga kalipad, napakaangas. Para maganda yung lipad ng ating kuryente mga kalipad, kapag ibibin na natin siya, ito ang magiging tsura nya. So, hindi gaya noon na ganito ang tsura nya mga kalipad. So hindi gaya nung ginagawa natin na tutorial noon, kasi medyo matigas yung kanyang dito, kaya patusok. Ito, ibig sabihin na hindi ito nabibin ng pag ganito. Pag binibin natin lahat, kasi ibig sabihin malambot to, ang dulo-dulo. So kapag gagawin ito natin, ganito ang tsura nya. Diba? Gagawin natin dalawa para makita nyo. So sa kanyang patindig naman na tayo mga kalipad, kung paano pumili ng magandang patindig. So sa pagpili ng magandang patindig mga kalipad, gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo mga kalipad, sa pagpili ng magandang patindig, ang piliin natin yung may ganito ng kawayan, kasi halos straight yung part na to. So makakakuha tayo ng tuwid ng patindig dito. So linisan muna natin. Let's go. So ang gagawin natin dito mga kalipad, sipatin natin para makita natin kung saan yung part na may tuwid nya. Tapos doon natin putulin. So hanggang dito. Ang gagawin natin na pakpak dito hanggang dito. So may pasubrang ganito. So dito na lang natin putulin mga kalipad para medyo may pasobrang dito. Sipatin nyo ito mga kalipad hanggang dito. Kasi pwede siyang ituwid oh. So lagarihin muna natin. Yan mga kalipad, nalagarin na natin. So ngayon panipisin lang muna natin. Mga ganito kakapal siguro bago natin i-finish na para mag-straight siya.
yun mga kalipad, nakayas na natin. Naitak na natin. So ang susunod na step na ito, kakayasin na natin to. So sa pagtutuwid ng patindig mga kalipad sa medyo baluktot na kawayan, sipatin nyo lang yun, no? So yung mga baluktot, doon nyo titirahin. Kasi ang style ng patindig mga kalipad, makapal dito, tapos panipis, di ba? So madali natin itutuwid to. So lagi nyo titirahin sa yung may baluktot. So unahin nyo muna yung isang side, tapos diretso na yung kayasin, panipis. So ito, tirahin natin dito sa baluktot na to. So yun mga kalipad, nakayasan na natin yung kanyang para sa patindig. Malaki, tas panipis dito sa dulo. So matutuwid nyo yan. So ang lagi na sinasabi ko sa inyo, sipatin nyo. Yan mga kalipad, straight na siya. Medyo may konti lang, pero pwede na to. Kasi isa rin to sa importante na parte ng guryon mga kalipad. Kasi kung tabingi yung kawayan nyo, patindig, may chance yan na hindi balance yung sukat ng pakpak niya, na mahampasan ng hangin. So importante na straight to or medyo straight. Tingnan nyo mga kalipad, diba? Medyo straight na, kunting ano na lang yan, kayas. So hindi ko muna kinayasan ng buo ito mga kalipad, no? Itong dito sa uluhan niya pwede na to, pero itong sa bandang baba hindi ko kinayasan. Kasi pag nilagay natin yung pakpak dito, tapos pakpak dito, pag hinatang na natin, kado na natin to kayasan, panipis. Kung anong sukat ng pakpak, yung sobra na patindig mga kalipad, doon yun na panipisan para hindi masyadong mabigat sa taas, hindi magalaw o umiikot yung inyong maguryon. So ganun lang mga kalipad sa pagkayas ng pakpak na pabilog at pagtuwid ng patindig na baluktot na kawayan. So yung mga design na niya, na request ng ating kalipad na si Joanna Montesa, isa susunod na vlog na natin kapag bubuin na natin yung request niya na 3 bilog na guryon daw mga kalipad. So matagal na niyang request yun, sakto tumapat na sa ating listahan ng gagawin. So kaya ginagawa natin ngayon. So bago natin ito tapusin mga kalipad, kung bago ka lamang sa aking channel, alam mo ang gagawin mo, subscribe at i-like mo na rin at mag-comment at i-share at click mo na rin yung notification bell para update ka sa ating mga Saranggola vlogs na i-upload pa. So hanggang dito na lang mga kalipad, basta may hampas ng hangin, magpapalipad tayo. Let's go!